paglalarawan nila Nuli sa mga nilalang na yon, meron itong mga binting animoy sa sanga ng puno at mga katawang napupuno ng lumot. Kulay kayumanggi ang mga balat nito at meron itong nagsisilakihang mga sungay sa kanilang ulo. Kulay berde din ang mga mata nito. Wala silang mga pangil na nakausli. Nang hindi makapigil si Nuli dito, pinili na niyang magpakawala ng mga dasal pang proteksyon habang nagmamasid siya dun sa mga nilalang. Nang marinig nila Tonyo ang mga usal ni Nuli, agara naman siya nitong sinita na nagwiwika ng, "Huwag mong gagawin yan, Nuli. Gabayan ng kalikasan. Hindi dapat yan ginagalaw. Kapag nasaktan mo ang isa sa mga yan, tutugisin ka ng mga batalang nangangalaga sa lupaing iyong ginagalawan ngayon." Wika ni Tonyo. "Hindi kaibigan. Gumagawa lang ako ng bakod at puder. Nadala na kasi ako sa mga nangyari sa akin." Sagot naman niya. Sa paglayo ng mga nilalang na yon, pinili nilang bumalik sa kanilang kinaroroonan. Ang ermitanyo naman nun, magamat nakapikit ang mga mata nito, paniguradong nakikinig lang ito sa paligid. Hindi nga sila nagkamali dahil bigla itong nagsalita ng, "Isang sagradong lupain ang ating kinaroroonan ngayon. Kaya kung maaari, huwag kayong gagawa ng hindi nakakabuti sa lugar. Magpakita lamang ang ganong mga nilalang sa lugar na madalas tunguhin ng mga diwata." Wika ng ermitanyo. Dagdag pa nito na ang lugar na kanilang pinagpapahingahan ay delikadong pagputulan ng kahit na anong parte ng puno. Matapos magkwento ang ermitanyo, nili na nilang magpahinga na. Ngunit ilang minuto lang ang lumipas, laking gulat ng pangkat ng ermitanyo nang meron silang nakikitang naglalakad na uso doon sa mga damo. Meron itong kulay asul na mga balahibo at merong matatalas na pangil na parabang nagmamasid ito sa mga puno doon. Kasabay ng usong yon ay ang pagkagulat ni Nuli nang makita nila ang lalaking minsan nilang nasilayan sa kubo ni Tiyoro. Gulat na gulat noon sila Nuli sa kadahilanang ang akala niya namamaligmata lamang siya nang nasilayan niya ito doon sa kubo ng ermitanyo. Sa paglalakad ng lalaki ay may kasama itong matandang kasing taas lang ni Manong Tuming na merong daladalang dalawang kampilan. Nagliliwanag din ang mga mata ng matandang yon. Habang ito'y naglalakad sa daang palapit sa kinaroroonan nila Nuli, sa bawat paghakbang ng matandang yon, ramdam na ramdam nila ang mapangwasak na presensya nito. Nang medyo nakalapit na ito sa kanilang kinaroroonan, doon nasipat nila ang kasuutan nito na halos bagong-bago lamang sa kanilang mga paningin. Nakasuot ito ng baluting hangin na kulay ginto sa kanilang mga katawan. Kakulay din ng mga nilalang na yon ang balat ng isang puno. Pero kumikinang ito kapag tinamaan ito ng kahit anong klaseng liwanag na pinanggalingan. Matapos itong dumaan sa kinaroroonan nila Nuli, agaran din namang bumalik sa normal ang buong paligid. Ang papatulog noong si Buning ay biglang nawala ang kantukan nang masipat nito ang mga diwata ng kalikasan.
Dahil sa mga nakita nila Nuli, ilang minuto din silang natigilan doon sa kanilang kinaroroonan. Nang akmang magsasalita na ang mga bata ni Danilo, bigla na lamang nagwika si Tonyo na, "Silantian. Silantian ang binatang yun, Nuli. Siya nga, hindi ako maaaring magkamali. Yung binatang gumagabay sa tubig ng kalikasan." Habang nagsasalita noon si Tonyo, bakas na bakas sa kanyang pagmumuka ang gulat sa kanyang mga nasilayan. Nang marinig ito ni Nuli, maging siya ay hindi makapaniwala sa sinabi ng kanyang kaibigan. Naging imposible ang kanilang mga nasilayan noon. Gawa ng hindi basta-bastang nagpapakita si Lantian sa mga taong kagaya nila. Napakahirap masilayan ni Lantian ayon kay Tonyo. At kalimitan nagpakita lang ito kapag kabilugan ng buwan. May mga pagkakataong masisilayan din si Lantian kapag sinusubukan ng maitim na mga diwata na sirain ang kagubatan. Habang nag-uusap sila Nuli, puro sa diwatang Lantian lang ang binabanggit ni Tonyo. Nang maitanong ito ni Nuli kay Tonyo, maging ito man ay walang kaide-ideya kung sino yung matandang kasama ni Lantian. Halos naging palaisipan din ito para kay Karding dahil maging siya walang kaalam-alam sa mga nilalang na kanilang nasilayan. Dahil sa kanilang usapin, nagising dito ang ermitanyo. "Manong, meron kaming sasabihin sa inyo ni Tonyo ngayon. Napaka-importante nito, Manong. At kailangan nyo talagang malaman." Wika ni Nuli. Kasabay ng pagwika nito ay ang paglapit ni Tonyo kay Manong Duming. Habang ito'y isinalaysay ni Tonyo, nanatiling nakikinig lang sila Nuli dito. Matapos marinig ng ermitanyo ang kanilang mga kwento, nagwika ito ng, Napakaswerte naman ang gabi nyo mga iho. Sigurado ako, siswertehin kayo kinabukasan dahil ang diwatang nakita nyo ay si Lantian, ang diwatang nagbabalansi ng tubig. Si Barangaw ang kasama nito nang siyang diwata ng panahon. Nang marinig ito nila Nuli, animoy nagmukha silang mga musmus na bata sa harapan ng ermitanyo. Hindi kasi nila akalaing mismong si Barangaw ang magpakita sa kanilang grupo. Dagdag pa ng ermitanyo na si Barangaw ang isa sa mga mabait na diwata sa kanilang uri. Marami nang natulungan si Barangaw ng mga tao, lalo na sa mga magsasakang mapagmahal, sa mga punlang itinanim sa bukid. Tumutulong din umano ang diwatang yun sa mga albularyong naghanap ng mga halamang gamot na kanyang gagamitin sa kapwa-tao. Dahil ang diwata ng panahon na si Barangaw, palagi nitong pinipiling pausbungin ang mga kagubatan, at ang diwata namang tinutukoy ni Tonyo ay ang diwatang nagbabalansi ng tubig at ulan. Matapos makapagkwento ni Manong Duming, hindi mapigilang mamangha nila Nuli at ng mga kasama nila. Animoy napakaswerte nila noong gabi, gawa ng dalawang kakaibang diwata ang kanilang nasilayan. Siya nga pala Nuli, nagkita ba kayo ni Barangaw sa pagtungo niya sa lugar na ito? Tanong sa kanya ni Manong Duming. Hindi naman yata, Manong. Parang merong hinahanap ang mga diwata. Kaya hindi na kami nito napansin.
dito sa aming kinaroroonan. Sagot naman ni Noli. Kasabay naman ng pagwika nito ay ang paglapit sa kanya ng pinunong ermitanyo. Magsisitayuan kayo. May pupuntahan tayo doon sa gubat. Wika nito. Nang marinig nila ang sinabi nito, agad namang sinunod ng mga ito ang kanyang mga sinasabi. Habang naunang naglalakad ang maestro, marami silang pinag-uusapan. Manong, saan tayo tutungo? Tanong ni Noli sa ermitanyo. Tutungo tayo sa lugar na parating tinatambayan ng diwatang si Barangao na nangangalaga sa panahon. Sinabihan ko na ang ating grupong antayin nila tayo rito. Ipakita ko sa iyo ang kagandahan ng bukal at gubat na sinasabi ko na kahit sa panaginip mo ay hindi mo pa nasisilayan. Sa pagbitaw ng ermitanyo sa mga katagang yon, pinili na lamang ni Nuling hindi sumagot dito. Habang naglalakad sila sa kagubatan, meron silang pinasukang lugar na may maraming tumutubong halaman. Animoy isa itong daan ng mahiwagang mga nilalang dahil sa mga nakakamanghang pagtubo ng mga ito. Sa pagpasok nila sa mga halamang yon, doon nila nasipat ang mga maliliit na mga nilalang na gumagapang sa mga sanga ng mga halaman at puno. Ayon pa kay Noli, nagliliwanag ang mga pakpak nito at meron itong mga galamay na nakahalintulad sa mga baging. Hindi naman ito binigyan ng pansin ni Noli sa kadahilan ng sanay na ang kanyang mga mata na makakita ng mga lamang lupa at engkanto. Maya-maya pa, biglang nakasilay silang dalawa ng isang buka ng kuweba na napakalakas ng liwanag na nanggagaling dito. Dahil sa sobrang silaw ng lugar na yon, halos hindi nila maaninag masyado ang daan. Pero kalaunan, nasanay na rin ang kanilang mga mata. Dahil sa unang pumasok ang ermitanyo, pinili ni Nuling pagkatiwalaan ang kanyang maestro. Sa pagpasok nila sa lagusan at maya-maya lang, laking gulat na lamang nitong si Noli nang makakita siya ng animoy gusaling maaring bantayan ng mga kawal. Sa pagmulat ng kanyang mga paningin sa lugar, bumungad sa kanya ang kakaibang paligid na unang bisis pa lamang niyang nasisilayan. Maraming mga nilalang ang nagsitinginan sa kanila na para bang mga tutubing kasing laki ng mga ibon. Kulay ginto ang mga ito at talaga namang kumikinang ang mga ito kahit natatamaan pa ng dilim. Maya-maya pa, nakita nila ang diwatang si Barangao na nakaupo sa taas ng talon na nakadungaw sa napakagandang tanawin sa ibaba nito. Tungkod-tungkod nito ang napakalaking kampilan habang bumubuga-buga ng usok na hawak nitong hunsoy na tabako. Sa sobrang pagkamangha doon ni Noli, hindi niya mapigilang kilabutan dito. Huwag kang maingay, iho. Baka mabiktima ka. Pagbibiro ng ermitanyo. Habang nagpatuloy sila sa pagsilay kay Barangao, bigla nilang nasipat ang kasama nitong binata na halos kasing kinangna ng bituin. Alam niyang silantian ang diwatang yon, kung kaya't gano'n na lamang ang kanyang pagkatulala.